Nagbabalik po ang DepEd Hour para po sa ating panel discussion segment. At gaya po na ating nabanggit kanina, makasama po natin ang ating pong original na puno ng programa ito, ang ating pong puno tagapamanihala, Dr. May Clara. Magandang gabi po. Maraming salamat, Alan. At magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa ating DepEd Hour ngayong gabi nito. Ngayong gabi po ay makasama po natin ng iba't ibang mga principals po sa iba't ibang distrito. Unahin na po natin at bigyan po natin ng pagkakataon para po makabati si si Dr. Mercy Cariaga, principal po ng Lazaro Francisco Elementary School. Magandang gabi po, ma'am. Isang magandang gabi sa iyo at magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, lalong-lalo na ang mga guro ng Paaralang Elementarya ng Lazaro Francisco, kabilang na rin po yung aming pong mga magulang at mga estudyante. At syempre po, binabati ko rin po ang aming District Supervisor, si Sir Antonio Go. Ayan, kapiling din po natin ang punong guro naman po ng JP Milencio Memorial Elementary School, si Ma'am Teresita Padua. Magandang gabi po, ma'am. Teresa po. Si Ma'am Teresa po, ma'am. Okay. Magandang gabi po, Sir Alan. Magandang gabi po, ma'am. Magandang gabi po sa aking mga kasamahan. Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig ng DepEd Hour, lalong-lalo na po sa aming kapitan, si Kapitan Moises Corpus, sa aming District Supervisor, Ma'am Dolorcita Castillo, sa aking pong mga kasamahang administrador sa District 1, sa aking mga guro sa GP, sa mga magulang, at sa mga bata na patuloy na tumatangkilik sa DepEd Hour. Ayan po. Lumako naman po tayo sa ikatlong distrito. Makakapiling po natin ang punong grupo ng Mayapyap Elementary School, si Ma'am Madilon Santos. Ma'am. Magandang gabi po, Sir Alan, sa mga kasamahan ko po dito. Magandang gabi po sa inyo lahat. Gayon din po sa aking mga kasamahan sa Mayapyap Elementary School, sa mga barangay officials po ng Mayapyap Norte at Mayapyap Sur, ang amin po mga aktibong stakeholders. Magandang gabi po at sa aking pamilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Kasama rin po natin ang aking pong principal sa Campiño Elementary School po, si Dr. Consuelo Rivera. Magandang gabi po, ma'am. Maraming salamat, Alan. Magandang gabi din sa iyo. Magandang gabi kay Mami Clark. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng tagapakinig dito po sa DepEd Hour, sa aking mga kasamahan sa Campiño Elementary School, mga batang mag-aaral, mga magulang, pati na rin po ang mga barangay officials na pinagmumunahan ni Captain Od Pascual. Sa aking PSDS, magandang gabi po, Ma'am Mercy Arenas, at sa aking mga co-administrator sa district po. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Alan, Yes, ma'am. nais ko munang pasalamatan yung ating mga magagaling at masisipag na mga punong guro ng ating mga pampublikong paaralan dito sa Cabanatuan dahil pinaunlakan nila ang ating imbitasyon para sila naman ang ating makakwentuhan ngayong gabi. Halos 5 araw na lamang po at magbubukas na ang ating mga pampublikong paaralan. Sa June 2 ay mandatory sa ating mga public schools na magbukas na. Samantalang mga pribadong paaralan ay maaaring hindi sumabay sa pagbubukas ng mga pampublikong paaralan. As long as, ang sabi nga dito sa ating DepEd order, as long as it should not be later than the last day of August. Iyon ay naayon sa Republic Act 7797 kung saan hinabaan ang bilang ng, o panahon ng school days sa isang school year. Subalit, ito ay kinakailangan ipaalam pa rin ng ating mga pribadong paaralan sa kinaukulan upang sa gayon ay malaman natin kung makakapag-comply sila sa 201 school days na kinakailangan bunuin sa buong taon na ito ngayon. Kaya't sa gabing ito po, ang ating pong pag-uusapan naman ay tungkol sa mga existing policies ng ating kagawaran tungkol sa pagbubukas ng klase at kung paano naman itong ini-implement ng ating mga punong guro sa kanilang mga paaralan. So, ang una ko pong tanong ay handa na po ba ang ating mga paaralan sa pagpasok ng ating mga mag-aaral sa June 2? At paano po natin itong inihanda? Unahin po siguro natin si Mama Mercy, ma'am. Masasabi ko po na sa pagbubukas po ng ating klase sa June 2 ay handang-handa na po ang ating paaralan. Ang mga guro po ay 100% na po na na-prepare, naayos ang kanilang mga kwarto. Kasalukuyan po ngayon ay inaayos namin ang schedule at bilang ng mga bata sa bawat klase.
Pinaghandaan po namin ito sa pamamagitan po ng pagpupulong sa ating pong mga guro, kasama po ang ating mga magulang. Na lahat po ng mga kinakailangan para po sa opening ng klase ay dapat namin maihanda bago po dumating ang araw na ito. Sa panimula po ng pasukan sa June 2, ay masasabi ko po ang JP Milencio Memorial Elementary School ay nakahanda na rin po para sa unang araw ng ating pagpasok. Sapagkat sa simula pa lamang po ng ating brigada eskwela ay naiayos na po ang lahat ng ating paaralan sa tulong po ng mga stakeholders, sa tulong ng mga Murphys, sa tulong ng ating mga barangay officials at sa iba pang mga tumulong sa aming paaralan ay naihanda na po ang mga classrooms, kaya ito po ay masasabi na po natin nakaayos na po ang silid-aralan. Pagdating naman po sa mga kaguruan, ay nakapagpulong na po kami kung ano-ano po ang dapat nilang gawin sa panimula ng aming pag-aaral at wala na pong mag-e-enroll. Kung maaari man po ay magsimula na talaga ng klase sapagkat regular class na po ang June 2 para sa ating mga public schools. So kaya po ang aming paaralan, nakahanda na rin po ang mga bulletin boards, sa katunayan po, ang lahat po ng mga nagsisipag-enroll ay binibigay na po, ini-issue na po ang kanilang mga aklat. Para po noon, pagdating sa pasukan, talaga pong pagtuturo na po at pag-aaral na po ang ating gagawin. Maraming salamat. Ang parang elementarya po ng Mayapyap ay nakahanda na po 100% sa June 2. Nakahanda na po ang mga magulang at sa pag-uusap po namin ng mga barangay officials, katuwang po namin sila sa pagpabibigay ng informasyon sa barangay. Kaya sila po ay nakapag-enroll na noong pa pong 1 linggo. Kaya sinisigurado po namin ang regular na klase sa June 2 at gayon naman din po ang mga pasilidad at mga aklat, mga kailanganan ng mga bata ay handang-handa na po kaming lahat. Ang Camtino Elementary School po ay handang-handa na rin po 100%. Ang mga guro, ang mga classroom, nakahanda na po. At sinabi ko nga po kanina, nanggaling nga po ako kanina sa paaralan ng Camtino na sa June 2 ay talagang regular class na. Ready na talaga ang mga guro, and then ipinagbilin ko po sa kanila na talagang June 2, dagsa ang mga magulang. Yan po, darating ang makaramihan pa po, pero regular na po tayo. At ipinatutupad po namin sa Camtino talaga yung no collection policy. Maraming salamat po. Nakakatuwa mong malaman po na ready na yung ating mga paaralan sa buong sangay. Naalala ko po kasi nung elementary ako pagpasok saka pala po maglilinis pero ngayon po napakaswerte. Kasama ko nga pong naglilinis yung mga kapatid ko, sabi napakaswerte ng mga bata ngayon sapagkat noong araw ay hindi naman gano'n ang kalakaran. Oo, Alan. At nakakatuwa din na malaman sa kanila na yung paghahanda ay hindi lamang sa kanila nanggaling, kundi kasama din yung kanilang mga stakeholders, katulad ng mga magulang, yung 4 Ps na binanggit kanina, ang ating kasama din ang ating barangay. Kaya napakahalaga kasi ito yung partnership na ginagawa natin sa ating komunidad upang lalong maging maganda yung ating mga paaralan sa pagpasok ng ating mga mag-aaral ay talagang yung term na ganado sila sa pagpasok unang araw pa lamang. So, nung nakarang linggo, ito yung tinatawag nating Brigada Eskwela at sinabi nga nila na part yon ng kanilang preparasyon. At ngayong linggo naman po ang tinatawag nating enrollment period. Para po sa kalaman ng ating mga magulang, ang mga kinakailangan magpa-enroll lamang po ngayong linggong ito ay yung mga hindi nakapag-enroll ng early registration noong Enero, noong Enero. Ang mga promoted noong nakarang school year ay hindi na po kinakailangang magpalista sapagkat automatically enrolled na sila. Kaya ngayong linggong ito nakalaan ang enrollment para sa mga bagong estudyante, yung mga gustong lumipat mula sa ibang paaralan, maging pampubliko man o pribado, kinder, grade 1 at grade 7, at yun nga po yung mga hindi nakapagpalista noong early registration ng Enero. So, ang tanong po natin ngayon ay dahil kinder at grade 1 and grade 7 po ang mga inaasahan po natin na mag-enroll ngayon, ano-ano ang mga requirements o dokumento na hinihingi po natin o na dapat dalhin ng mga mag-enroll, lalo-lalo na po ang kinder at ang grade 1. Mercy? Ang ginagawa po namin sa aming paaralan,
kapag tumatanggap po kami ng mga estudyante ay ang una-una po namin hinihingi sa kanila yung kanilang birth certificate para po dito namin malaman kung ang edad po ba nila ay tama na para po sa grade na kanilang pinapasukan. Kung pre-ELEM po, kung dapat na po ba sila sa pre-ELEM or dapat po hindi pa po muna namin sila tanggapin. Kasi sa mga nagta-transfer naman po galing sa ibang eskwelahan, usually po yung mga private schools, hinihingan po or galing din po siya sa public, hinihingan po namin sila ng card. At para po malaman, i-assess naman po namin kung anong section po sila ipapasok. So basically po yung po ang mga requirements na hinihingi namin sa kanila. So yung birth certificate, ano? Kasi kung minsan may mga nagtatanong na mga magulang, kinakailangan ba NSO ang birth certificate? Ano po ba ang nire-require ninyo? Hanggat maaari po ma'am, kung meron na po silang NSO, mas maganda po kasi ma'am kung NSO na po yes. yung hinihingi namin sa kanila. Ngayon kung wala naman po silang NSO at yung talagang mga regular lang na birth certificate, po pwede na rin po ma'am yun. Okay, so maliwanag po yun, no? Na kahit na yung galing po sa ating local registrar, tinatanggap na po yun, hindi naman po kailangan na may NSO. So, ang NSO birth certificate po ay kinakailangan lamang kung merong mga nakikita na parang discrepancies doon sa record, no? O doon sa mga nakasulat doon sa birth certificate ng bata. Pero kung wala naman po, pwede na yung galing po sa ating local city registrar. So yung nabanggit kasi kanina ni Ma'am Mercy yung age requirement. Kung minsan kasi may mga magulang na nagpupumilit na idalhin na ang kanilang anak sa grade 1 kahit na ang kanilang dahil yung bata ay marunong lang magbasa. Ano ba talaga ang ating batayan doon? Ito ba yung age requirement o yung kahandaan na ng bata? Si Ma'am Madeline po siguro kasi kasasagot na ni Ma'am Teresa, ma'am. Inaano po namin talaga yun sa age requirement, ma'am. Kasi kung minsan po, nahihirapan po yung mga, kung di natin susundin yung age requirement, may dumarating po yung puntos na nahihirapan yung bata dun sa curriculum na ibinibigay para sa kanila. Pero kung makikita naman po talaga nag-excel ang bata, pwede naman din pong pero case-to-case basis lang po yung sa So ano ba talaga yung edad na kinakailangan para makapasok na siya sa grade 1? 6 years old po. 6 years old siya ng October, no? So yun po yung ating cut-off. Na kasi may mga iba na akala nila kung wala pang 6 years old ang bata, idadalhin nila doon sa kinder pa rin. Pero yun nga, meron tayong sinusundang polisiya tungkol dyan na kung magsi 6 years old na ng October ang bata, ay pwede na po siyang ipasok sa grade 1. Kung hindi siya nag-kinder. Meron po tayong tinatawag na 8-week curriculum, ma'am. Kung sila po ay walang formal schooling ng kinder, sinasailalim po namin sila sa SREA, Israelia po nung tinatawag. Kung hindi po sila, kung makita po namin na hindi handa ang bata, sila po ay ibubukod ng grupo, pagsasama-samahin po namin yung mga batang hindi nag-kinder. Doon po sila binibigyan ng 8-week curriculum. So yun yung isang paraan natin para maihanda sila para sa grade 1 curriculum. Okay po. Kasi nakikita din po natin ngayon at marami na kasi mga tumatawag, nagtatanong na mga magulang ng mga nasa private school sa mga anak. So, para naman po sa kaalaman ng mga magulang na ito ngayon, ano ba ang mga requirements talaga para tanggapin natin yung mga mag-aaral na nanggagaling sa private school na gusto nang lumipat sa pampublikong paaralan? Siguro po, ang ginagawa po namin sa camping yun, mas na lang din po yung card. Pansamantala yung card po. May date po kami binibigay sa kanila na kailangan madala rin sa amin yung Form 137 na katunayan na siya ay natapos niya yung grade na yun. Natapos niya yung grade 3, kailangan siyang mag-grade 4 sa amin. Yun po ang ang kailangan po namin for card muna. Kasi po lahat ng enrollees kailangan po kasing tanggapin natin. Hindi po natin tatanggihan sila. Kaya lang po, kailangan meron sila ng mga datos na kailangan natin. Katulad yung nga pong card na yon. And then later on,
padadala na po natin ng request ang mga paaralan pang pribado para naman po sa ibang mga datos. Halimbawa po, number 1 po, yung Form 137 talaga. Kasi po kalimitan ng mga lumilipat, di ba, yung hindi na nila makayanan yung bayad, no, yung tuition doon sa mga pribadong eskwelahan na ito. So ang nangyayari, lilipat sila ngayon dito sa mga public schools. Hindi i-release ngayon ng private school yung card dahil may utang ang bata. So ano po yung tulong na pwede ninyong ibigay o ano yung proseso na dapat nilang pagdaanan? At siguro, sino po yung gusto sumagot? Excited po. Alam na. Hindi po maiiwasan na may mga bata po kami galing ng ibang eskwela na lumilipat na wala po silang dalang, hindi po ma-release ang 137 nila. Ngayon, binang konsiderasyon po namin sa kanila ay nagkakaroon po kami ng Memorandum of Agreement kung sa MOA po, kung saan po sila po ay sumasangayon na may partikular na panahon lang na nilalaan kami sa kanila na dapat yung date po na ilalagay namin doon ay maidadala na nila yung kanilang 137. Usually po ma'am, bago po ito mag first grading yung examination, ay maidala na po nila sa amin, maibigay na ang 137 para ito naman po maging basihan namin kung talaga po ba siya ay natapos niya yung nakaraang grade at nararapat na po siya dun sa grade na kanyang pinapasukan sa aming paaralan. Naano ko lang po, paano po kung halimbawa po ay na-lapse na po yung ating ultimatum kumbaga sa kanila. Ano po na po ang ginagawa ng ma'am natin? Extend po ba natin ito? Sige ma'am. Siguro, bibigyan pa rin uli natin ng chance na na sa ganung babaguhin na naman natin yung date na binigay natin sa kanila. Kasi nga, nagkaroon nga ng problema sa isang paaralan, tulungan na lang natin na mabigyan uli ng chance pa. Ito naman po ay lang po, siguro hindi masyadong nangyayari. Paano naman po, halimbawa nangyari na talaga yung buong taon, wala po talagang naipalad na ano po ang gagawin natin sa bata? Ipopromote po ba natin o i-retain? Nangyari na po sa amin Yes, sa ACA Elementary School. Ang naging action po namin sa pagkakalapit namin kay Administrative Officer Ma'am Emma, nagkaroon po siya ng kasulatan na yung pong iyaano po niya talaga sa lawyer na yung kanyang anak ay talagang natapos sa ganung para po yung pagkakatanggap namin. Halimbawa, grade 4 siya sa amin na talagang nakumpleto niya yung grade 1 to 3 sa eskwela ang kanyang pinasukan at ini-state po niya doon yung mga dahilan kung bakit hindi siya nakakuha. At para po bang resolusyon na bigyan namin siya ng konsiderasyon para kasi unfair naman po sa bata yung mga kasalanan ng magulang ay bata ang nagsasuffer. Kaya po binibigyan pa rin namin sila ng konting konsiderasyon na luwag. Kung hindi man po dumating yon, pagdating po ng grade 6 at saka na lang po bibigyan ng tamang kaukulang aksyon ng dibisyon ng Cabanatuan City. Kung talagang hanggang sa grades hindi siya matapos makarating siya ng grade 6, hindi pa niya maipalad, siguro yun na lang ang desisyon. Pero yung grade 1 to 5, medyo inaanuhan pa rin yun. Basta meron siyang oath sa abogado na nagsasabi siya ng totoo. Naitanong natin ito, no? Kasi alam ko interesado rin ang mga magulang sa private school. Interesado rin yung mga may-ari ng mga private schools kung ano ba talaga yung stand tungkol dito. At katulad nga sabi ni Ma'am Mercy kanina, tama na magkaroon tayo ng MOA, no? Actually, ang ilalagay po natin doon is yung pag nag-enroll ang bata, hindi niya dala yung kanyang card o kahit yung Form 137 niya, ang ilalagay po doon ay conditionally enrolled. So yun po yun. Conditionally enrolled, nang ibig sabihin na doon sa period na binigay at sa ating pong DepEd order, nakalagay doon na dapat maipasa ng bata o ng magulang yung credential ng bata sa loob ng hindi lalampas ng
first quarter grading period. So yung po yung nakalagay, kaya conditionally enrolled. So kung hindi po maipapalad ng bata yun o ng magulang sa paaralan yung credentials na hinahanap, maaari na po na hindi isama sa listahan yung bata. Kasi nakalagay po conditionally enrolled. Pero dahil pinoprotektahan din naman po natin yung kapakanan ng bata. So, gagawa pa rin po tayo ng paraan para magkaroon ng pag-aayos yung sa private school at ang magulang. Kasi talagang dumarating po sa punto na hindi nagigipit din ang magulang eh. No? So, yun po, doon po mag-mediate ngayon itong school head ng public school para magkaayos yung dalawa, para ma-release yung card or credential ng bata. Kasi magkakaroon din naman po ng violation sa constitutional at basic right ito ng bawat Pilipino, no, ng bawat child, no, bawat anak na makapag-aral. Kasi kung hindi rin naman po i-release ito ng private school, curtail, ano ba yung nalalabag yung karapatan ng bata para siya magkaroon ng edukasyon. At pwedeng gamitin din naman yun ng magulang laban doon sa eskwelahan. So kinakailangan lang talaga magkaroon ng agreement, no? Maaaring yung magulang magkaroon ng yung promissory note doon kasi siya naman ang mananagot doon sa tuition, di ba? Yung obligasyon ng magulang yun at hindi obligasyon ng bata. Kaya tama din yung sinabi kanina ni Ma'am Connie. Ang magulang ang may obligasyon doon sa bata at obligasyon din naman ng private school na i-release ang card niya ng bata para hindi naman ma-deprive ang bata doon sa kanyang constitutional right to education. Napakasarap po na mula po sa ating puno tagapamanihala nagmumula ang mahalagang impormasyon po tungkol po sa pagsisimula o ng klase po. Pero maya-maya naman po, puputulin po natin pansamantala ang ating po programa para po bigyan daan ang ilang mga paalala. Magbabalik po ang DepEd Hour.